Malagim na bawang episode 1-0. Belo ng mga lihim, ang ina ng lahat ng pagdukot sa alien. Prologue, The Journey into Darkness. Sa gitna ng White Mountains, kung saan niyayakap ng siksik na kagubatan ang mga palikulikong kalsada na may pakiramdam ng sinaunang misteryo, sina David at Laura Miller ay nagmaneho sa malamig na hangin sa gabi. Ang bakasyon nada ay isang malugod na pahinga mula sa kanilang abalang buhay. Mga araw ni David na ginugol sa pagbubukod-bukod ng mga sulat at mga gabi ni Laura sa pagpapayo sa mga kabataang may problema. Ngayon, habang pauwi sila sa tahimik na ilang, ang kanilang isipan ay napuno pa rin ng mga alaala ng mga tahimik na lawa at mabituing gabi. Habang ang mga headlight ay pumutol sa kadiliman, ang mga iniisip ni David ay napadpad sa isang kakaibang liwanag sa kalangitan na sumusunod sa kanila sa nakalipas na oras. Sa una, itinuring ito bilang isang panlilinlang ng liwanag o marahil ay isang malayong sasakyang panghimpapawid. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may kakaiba tungkol dito. Napansin din ito ni Laura na nakaupo sa tabi niya. Napukaw ang kanyang pagkamausisa nang umikot sila sa isa pang liko, tila gumagalaw ang ningning sa kanila. "I think it's getting closer," bulong ni Laura. May halong excitement at inis ang boses. Kumunot ang noo ni David, inayos ang pagkakahawak sa manibela. "Oh, parang nakikisabay sa atin. Baka helicopter lang mula sa malapit na base." Ngunit ni isa sa kanila ay hindi maaaring baliwalain ang paraan na tila lumilipad ang liwanag, halos mapaglaro na hindi maabot ng kanilang pangunawa. Ang kalsada sa unahan ay umaabot sa isang mahaba, malungkot na laso ng aspalto na napapaligiran ng matatayog na pin na bumubulong ng mga lihim ng nakalimutang panahon. Lumipas ang mga minuto, bawat isa ay minarkahan ng patuloy na presensya ng liwanag. Si David ay nagsimulang makaramdam ng isang buhol ng tensyon sa kanyang bituka, isang pangunahing instinct na nagbabala sa kanya ng isang bagay na hindi nila kontrolado. Si Laura, na palaging mas malakas ang loob, ay bahagyang yumuko, ang kanyang tingin ay nakatuon sa luminescent enigma. "David, look. It's not a helicopter," bulalas niya. Nanginginig ang boses na may halong excitement at pangamba. Sinundan niya ito ng tingin, bumilis ang tibok ng puso nang makita niya ang liwanag na biglang bumaba patungo sa kanila, naliligo sa kalsada sa isang hindi makamundong glow. Ang hangin sa kanilang paligid ay tila kumaluskos sa hindi nakikitang enerhiya, at ang mga kamay ni David ay humigpit sa manibela nang ihinto niya ang sasakyan. Nakaupo sila sa nakatulala na katahimikan, nakatutok ang mga mata sa napakalawak, tahimik na sasakyang dagat na umaaligid sa itaas ng mga puno. Ano? Ano yun?" Napabuntong hininga si David, ang boses niya ay halos bulong. Si Laura ay inabot ng katutubo, ang kanyang mga daliri ay nakahanap sa kanya sa kadiliman. "Hindi ko alam, pero kailangan nating manatiling kalmado. Ang sasakyang dagat ay hindi katulad ng anumang bagay na nakita nila, kailanman makinis at metal, na may kakaibang mga protrusions at mga ilaw na pumipintig ng mahina." Tila tumigil ang oras habang sila ay nanonood, natulala ngunit natatakot sa surreal na tanawin sa harap nila. Biglang naramdaman ni David ang pagkahilo, at naramdaman niyang lumabo ang kanyang paligid. Humigpit ang hawak ni Laura sa kanyang kamay nang pareho silang nakaramdam ng matinding disoryentasyon. Ang huling natatandaan ni David bago siya lamunin ng dilim ay ang nakakatakot na katahimikan ng kagubatan at ang pakiramdam ng pag-angat, walang timbang, sa hindi alam. Lumipas ang mga oras, o marahil mga sandali lamang, dahil ang oras ay nawalan ng kahulugan. Nang magkamalay si David, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasubsob sa manibela ng kotse. Si Laura sa tabi niya, parehong nawalan ng gana. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula pa lamang sa pagsala sa mga puno, naghahagis ng mahabang anino sa kalsada. Paano tayo napunta dito?" Bulong ni Laura, nanginginig ang boses sa pagkalito. Napakurap-kurap si David, sinusubukang i-clear ang kanyang ulo. Ang kanyang relo ay huminto sa 2 oras 4 minuto ang mga kamay ay nagyelo sa oras. Nabalot siya ng takot nang mapagtanto niyang nasa 35 milya na sila ngayon sa kalsada mula sa kung saan nila huling naalala. "Nawalan tayo ng oras," bulong niya, tumatakbo ang isipan niya para maunawaan ang nangyari. "Nawala tayo ng ilang oras." Nanlaki ang mga mata ni Laura sa takot at pagkahumaling. "David, sa tingin mo ba kinuha nila tayo?" Nahirapan si David na makahanap ng mga salita, ang kanyang mga iniisip ay pinaghalo-halo ng takot at kawalang paniwala. "Hindi ko alam, Laura, pero kung ano man iyon, hindi iyon normal." Naupo sila sa katahimikan,
Ang bigat ng karanasan ay bumabalot sa kanila na parang makapal na ulap. Ang kanilang paglalakbay pauwi na dating pamilyar na landas sa tahimik na kabundukan, ngayon ay nadama na puno ng hindi nakikitang mga panganib at hindi nasasagot na mga tanong. Hindi nila alam, ang kanilang pagtatagpo ay simula pa lamang, isang ripe sa tela ng kanilang buhay na maglalahad ng mga lihim na nakabaon ng malalim sa loob ng mga pasilyo ng kapangyarihan at magdadala sa kanila sa landas ng pagtuklas at panganib na hindi nila akalain. Habang ang mga unang sinag ng sikat ng araw ay naliligo sa tanawin sa isang ginintoang kulay, sina David at Laura Miller ay nagkatitigan, ang kanilang mga kamay ay magkakaugnay, ang kanilang mga isip ay pinagmumultuhan ng hindi alam. Ang paglalakbay na kanilang sinimulan sa nakamamatay na gabing iyon ay magpapabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman na magdadala sa kanila sa isang mundo kung saan ang katotohanan at panlilinlang ay lumabo at kung saan ang tabing ng mga lihim ay umaabot sa malayong abot ng mga bituin. Kakasimula pa lang ng adventure nila. Kabanata 1, nagsisimula ang paglalakbay, bumulong ang hangin sa mga pins, habang minamaniobra ni David Miller ang kanilang sasakyan sa palikulikong kalsada ng White Mountains. Sa tabi niya, si Laura Miller ay sumilik sa dilim, ang kanyang mukha ay paulit-ulit na nag-iilaw ng mga dumaraan na headlight ng mga paparating na sasakyan. Kababalik lang ng mga Miller mula sa isang linggong bakasyon sa Canada, na naghahanap ng aliw sa tahimik na mga tanawin pagkatapos ng isang partikular na nakakapagod na taon ng trabaho. Si David, isang matapang na lalaki na may maselan na kilos na kinita mula sa mga taon bilang isang postal worker, ay humawak sa manibela ng may pakiramdam ng nakatutok na determinasyon. Ang kanyang isip, na kadalasang abala sa mga pag-iisip ng mga ruta ng koreo at paparating na pagreretiro, ngayon ay gumagala sa tahimik na pagkabalisa na namuo sa kanyang dibdib mula nang tumawid sila sa hangganan pabalik sa United States. Si Laura, payat at maalalahanin na may likas na mabait na dahilan kung bakit siya isang iginagalang na social worker, ay nakadama ng pagkabalisa ng kanyang asawa. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ito, kumunot ang noo ng pag-aalala, ngunit mas alam niyang istorbohin ang iniisip nito habang nagmamaneho sila pauwi. Habang paakyat sila sa isang partikular na matarik na sandal, nasulyapan ng mga mata ni David ang isang kakaibang bagay sa rearview mirror, isang mahina at tumitibok na liwanag na tila sumasayaw sa gitna ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Kumunot ang noo niya, inayos ang pagkakahawak sa manibela habang bahagyang nakasandal. Laura, panimula niya ng pansamantala, binasag ng boses niya ang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Nakikita mo ba yun? Sinundan ni Laura ang kanyang tingin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita rin niya ang kakaibang liwanag. Nag-hover ito sa malayo, nag-cast ng hindi makamundong glow, laban sa itim na kanbas ng gabi. Ilang sandali, walang nagsasalita, nabihag sa hindi maipaliwanag na presensya na tila sumusunod sa bawat pagliko nila. Ano? Ano sa tingin mo? Sa wakas ay bumulong si Laura, halos hindi marinig ang kanyang boses sa ugong ng makina. Nag-alinlangan si David, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga posibilidad. I don't know, tahimik niyang pag-amin. Hindi sinasadyang humigpit ang hawak niya sa manibela. It could be nothing. Maybe just a reflection. Ngunit kahit na siya ay nagsasalita, ang liwanag ay tila papalapit, dahan-dahang bumababa patungo sa kanila na may nakakatakot na biyaya na nagpadala ng panginginig sa gulugod ni David. Ang kanyang nakapangangatwiran na pag-iisip ay nakipagbuno sa isang lumalagong pakiramdam ng pangamba, isang pangunahing instinct na nagbabala sa kanya ng hindi nakikitang mga panganib na nagkukubli na hindi maabot ng kanyang pangunawa. Sa panapanahong paghinga, minaniobra ni David ang kotse sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib habang pinatay niya ang makina at pinatay ang mga headlight. Binalot sila ng gabi ng halos nakikitang kadiliman, na nabasag lamang ng malambot na ningning ng mahiwagang liwanag na ngayon ay direktang tumatama sa kanila. Inabot ni Laura, hinanap ng kanyang kamay si David sa kadiliman, nag-aalok ng tahimik na katiyakan na nagsasalita ng higit pa sa mga salita kailanman. Naupo sila sa tense na katahimikan, pinapanood ang liwanag na tumibok ng ritmo, naghahagis ng mga anino sa loob ng kanilang sasakyan. Lumipas ang ilang minuto sa kawalang hanggan habang sila ay nananatiling nakatulala. Ang kanilang mga sentido ay nadagdagan ng magkahalong takot at kuryosidad na pumipigil sa kanila. Napalunok si David, nanunuyo ang kanyang lalamunan habang nagpupumilit na makahanap ng makatwirang paliwanag kung ano ang nasa harapan nila. Biglang nabasag ang katahimikan ng isang mahinang huni na tila umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang mga buto.
Napabuntong hininga si Laura, humigpit ang mga daliri niya kay David habang dumaloy ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Sandaling tumindi ang liwanag, pinaliguan sila ng nakakasilaw na kinang na nag-iwan ng mga spot na sumasayaw sa harap ng kanilang mga mata. Pagkatapos, kasing bilis ng paglitaw nito, nagsimulang umakyat ang liwanag, umatras sa malawak na kalawakan ng kalangitan sa gabi hanggang sa tuluyang mawala sa paningin. Muling sumara ang kadiliman sa kanilang paligid. Naiwan sina David at Laura na nakaupo sa nakatulala na katahimikan habang sinusubukan nilang maunawaan ang hindi maipaliwanag na pagtatagpo. David, bulong ni Laura sa wakas, halos hindi marinig ang boses sa katahimikan na bumabalot sa kanila. Ano iyon? Dahan-dahang ipinilig ni David ang kanyang ulo. Tumatakbo ang kanyang isipan upang maunawaan ang katotohanan ng kanilang nasaksihan. I don't know, tahimik niyang pag-amin. May bahid ng halong pagkamangha at pagkabalisa. Ngunit kung ano man iyon, hindi ito katulad ng anumang nakita ko dati. Naupo sila sa sumunod na katahimikan. Ang bawat isa ay nawala sa kanilang sariling mga pag-iisip habang ang bigat ng enkwentro ay pumapasok sa kanila. Ang kalsada ay nakaunat sa kanilang harapan, paikot-ikot sa mga bundok na parang laso ng kawalan ng katiyakan na humahantong sa kanila sa hindi alam. Sa isang malalim na paghinga, pinaandar muli ni David ang makina. Ang kotse ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng mga ito. Napasulyap siya kay Laura, nababanaag sa kanyang mga mata ang magkahalong determinasyon at pangamba. Let's get home. Huling sabi niya, panay ang boses sa kabila ng mga bakas ng takot na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga salita. Tahimik na tumango si Laura, ang kanyang tingin ay nakatuon sa daan habang ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Ang mga pangyayari sa gabing iyon ay mananatili sa kanilang mga alaala. Isang hindi maalis na marka sa kanilang buhay na magtutulak sa kanila sa isang mundo ng mga lihim at paghahayag na hindi nila akalain. Habang pababa sila ng mas malalim sa gitna ng mga bundok, muling bumulong ang hangin sa mga puno ng pino. Dala nito ang isang pakiramdam ng pag-aalinlangan na magmumulto sa kanila ng matagal pagkatapos nilang marating ang kaligtasan ng kanilang tahanan. Hindi nila alam, nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay. Kabanata 2, ang pagkikita. Ang hangin sa gabi ay presko at tahimik habang sina David at Laura Miller ay nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan, nakatingin sa malawak na kanbas ng mga bituin na nakaunat sa madilim na kalangitan. Ang pagtatagpo sa mahiwagang liwanag ay nagpaiwan sa kanilang dalawa na hindi mapakali, ang kanilang mga isipan ay nakikipagbuno sa mga implikasyon ng kanilang nasaksihan. Kinabahan si David sa paglakad. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa abot tanaw na para bang umaasang babalik ang liwanag anumang oras. Nakatayo sa malapit si Laura, nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang sarili para sa kaginhawahan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa lugar kung saan lumiwanag ang liwanag ilang minuto lang ang nakalipas. I can't believe it, bulong ni Laura. Halos hindi marinig ang boses sa katahimikang bumabalot sa kanila. Sa tingin mo ba ito ay isang uri ng spacecraft? Nag-alinlangan si David, ang kanyang isip ay tumatakbo sa magkasalungat na mga kaisipan at damdamin. I don't know what to think. Pag-amin niya sa wakas, may bahid ng halong takot at pangamba ang boses. Ngunit kung ano man iyon, hindi ito katulad ng anumang nakita ko. As if on cue, biglang umihip ang lamig sa hangin, dahilan para manginig silang dalawa ng hindi sinasadya. Nakagawian na sumulyap si David sa kanyang relo. Nalaman lamang na huminto ito sa eksaktong 10 oras 3 minuto p.m. Ang eksaktong sandali nang bumaba ang liwanag sa kanila. We need to figure out what happened, tahimik na sabi ni David. Matigas ang tono sa kabila ng kawalang katiyakan na umuusok sa kanyang kaloob-looban. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Dahan-dahang tumango si Laura, nakatutok ang mga mata sa madilim na daan sa harapan. Ngunit paano tayo magsisimulang magpaliwanag kung ano ang nakita natin? Mahinang tanong niya, nanginginig ang boses na may halong curiosity at pangamba. Bago pa makatugon si David, isang mahina at maindayog na tunog ang nakatawag sa kanilang atensyon. Isang mahinang hugong na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan na nakahanay sa gilid ng kalsada. Ang hangin ay lumakas sa pag-asa habang sila ay nagpapalitan ng mga nerbiyos na sulyap. Ang kanilang mga sentido ay nadagdagan ng nakakatakot na kapaligiran na nakapaligid sa kanila. At pagkatapos, na parang nagmaterialize mula sa manipis na hangin, ito ay lumitaw, isang malaking,
tahimik na sasakyang dagat na umaaligid sa itaas ng mga tuktok ng puno na naliligo sa isang hindi makamundong kinang na nagpanginig sa kanilang mga gulugod. Nakaramdam si David ng buhol sa kanyang tiyan habang nagpupumilit siyang unawain ang napakalaking bagay na nasa harapan nila. Ang sasakyang dagat ay parang wala na silang nakita. Makinis at metal na mga ibabaw na kumikinang sa liwanag ng buwan na walang nakikitang tahi o bintana. Walang kahirap-hirap itong lumipad, nasuspinde sa hangin, na parang lumalaban sa mga batas ng grabidad mismo. Napabuntong hininga si David sa kanyang lalamunan habang sinasamantala niya ang kalubhaan ng sandaling iyon. Ang kanyang isip ay humahanap ng makatuwirang paliwanag para sa hindi maipaliwanag. Nakaugat sa lugar si Laura, nanlalaki ang mga mata na may halong takot at pagkahumaling. Inabot niya, hinanap ng kanyang kamay si David sa isang tahimik na kilos ng pagkakaisa habang sila ay nagmasid sa pagkamangha. Lalong lumakas ang ugong, pinupuno ang gabi ng isang pakiramdam ng pag-asa na tila pumipintig sa oras kasama ang kanilang mga pusong nagtutulak. At pagkatapos, nang walang babala, isang hatch sa ilalim ng sasakyan ay nagsimulang bumukas ng dahan-dahan na nagpapakita ng isang malambot, pumipintig na liwanag na bumagsak sa kadiliman sa ibaba. Naramdaman ni David ang pagdagsa ng adrenaline sa kanyang mga ugat habang hinahanda niya ang kanyang sarili sa susunod na mangyayari. Lumitaw ang mga figure mula sa kailaliman ng sasakyang dagat, matatangkad, payat na nilalang na may mga pahabang paa at malalaking mata na hugis almond na kumikinang na may kakaibang katalinuhan. Gumalaw sila ng may tuloy-tuloy na biyaya, ang kanilang mga paggalaw ay halos ethereal habang sila ay bumaba patungo sa lupa sa ibaba. Napabuntong hininga si Laura, hindi sinasadyang humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni David habang tinatanaw niya ang nasa harapan niya. Ang mga nilalang ay dahan-dahang lumapit, ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa mga miller na may matinding panginginig sa kanilang mga gulugod. Magkahalong takot at pagtataka ang naramdaman ni David habang pilit niyang intindihin ang katangian ng kanilang mga bisita. Ang isa sa mga nilalang ay naglahad ng isang kamay patungo sa kanila. Ang mga daliri nito ay humahaba at maselan. Saglit na nag-alinlangan si David, hindi sigurado kung ano ang gagawin, bago maingat na lumapit upang salubungin ang kilos. Nakakagulat na banayad ang haplos ng nilalang, malamig ang balat nito sa paghawak habang nakadikit sa palad ni David. At pagkatapos, sa pagmamadali ng mga imahe at sensasyon, ang mga alaala ay bumaha sa isipan ni David. Mga pira-pirasong sulyap ng mga pagsusuri na isinagawa sa steril na kapaligiran ng mga nagtatanong na tanong ng walang salita, ng isang pakiramdam ng malalim na pag-usisa na may halong kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Bahagyang napaatras si Laura, nabigla sa pagdagsa ng mga emosyong nagbabantang lamunin siya. Nararamdaman niya ang presensya ng mga nilalang sa kanyang isip. Ang kanilang mga iniisip at intensyon ay inilatag sa paraang higit sa wika o pangunawa. Ang engkwentro ay tila nag-uunat ng walang hanggan, ngunit lumipas pa sa isang kisap mata. Sa bilis na nagsimula, ang mga nilalang ay umatras pabalik sa sasakyan. Ang hatch ay nagsasara ng isang mahinang sitsit na umalingaw-ngaw sa buong gabi. Ang sasakyang dagat ay nag-hover ng ilang sandali na parang nagpapaalam sa kanila bago mabilis na umakyat sa kalangitan at nawala sa paningin. Si David at Laura ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan. Ang kanilang mga isip ay nagpupumilit na iproseso ang kalubhaan ng kanilang naranasan. Ang gabi ay tila sumapit muli sa kanilang paligid. Naiwan silang nakatayong mag-isa sa mapanglaw na kahabaan ng kalsada. Ang kanilang mundo ay nagbago magpakailanman sa pakikipagtagpo sa hindi alam. We need to tell someone, huling sabi ni Laura. Nanginginig ang boses habang binabasag ang katahimikang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang tumango si David, tumatakbo ang kanyang pag-iisip habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Ngunit sino ang maniniwala sa amin? Tahimik niyang tanong, ang kanyang tingin ay nakatuon sa lugar kung saan nawala ang sasakyan sa kalangitan ng gabi. Kailangan nating subukan, git ni Laura. Ang kanyang tono ay matatag sa kabila ng matagal na kawalan ng katiyakan na umuusok sa kanyang kaloob-looban. Hindi natin ito maitatago sa ating sarili. Taglay ang sama-samang pagpupursige. Bumalik sila sa kanilang sasakyan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pauwi. Puno ng mga katanungan ang kanilang isipan at mabigat ang kanilang puso sa bigat ng mga lihim na dinadala nila ngayon. Ang daan ay nakaunat sa kanilang harapan, paikot-ikot sa mga bundok na parang isang laso ng kawalan ng katiyakan na humahantong sa kanila ng mas malalim sa puso ng isang misteryo na sumalungat sa paliwanag. Hindi nila alam, ang kanilang pagtatagpo ay simula pa lamang.
isang panimula sa isang paglalakbay na magdadala sa kanila sa kabila ng mga limitasyon ng kanilang pangunawa at sa isang mundo kung saan ang katotohanan at panlilinlang ay magkakaugnay sa mga paraang hindi nila akalain. Kabanata 3, Nawawalang Oras. Ang ningning ng dashboard clock ay 11:47 p.m. habang ginagabayan ni David Miller ang kanilang sasakyan sa palikulikong kalsada sa bundok. Ang mga pangyayari sa gabing iyon ay nag-iwan ng kapansin-pansing tensyon sa pagitan nila ni Laura. Ang kanilang isipan ay nakikipagbuno sa hindi maipaliwanag na pagtatagpo na kanilang nasaksihan. Ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng sasakyan ay sumasalamin sa hindi mapakali na katahimikan ng nakapalibot na kagubatan na nabasag lamang ng paminsan-minsang kaluskos ng mga dahon sa simoy ng gabi. Sinulyapan ni David si Laura sa tabi niya. Ang profile nito ay bahagyang naliwanagan ng madilim na mga ilaw ng dashboard. Nakakunot ang kanyang noo sa malalim na pag-iisip, nakaawang ang kanyang mga labi habang nakatingin sa dilim na bumabalot sa kanila. Siya ay nagnanais na makipag-ugnayan sa kanya upang mag-alok ng ginhawa at katiyakan. Ngunit ang bigat ng kanilang pinagsamang pagkabalisa ay nagpanatiling tahimik sa kanya. Habang umiikot sila sa isang liko sa kalsada, isang kakaibang sensasyon ang bumalot kay David. Isang biglaang pagkalito na parang ang mismong tela ng katotohanan ay lumipat sa kanilang paligid. Ipinilig niya ang ulo, pilit inaalis ang hamog na tila namuo sa kanyang isipan. Muli niyang sinulyapan ang orasan, bigla niyang napagtanto na halos 2 oras na ang lumipas mula noong una nilang nasilayan ang misteryosong liwanag sa kalangitan. Laura, bulong niya, may bahid ng pag-aalinlangan ang boses. Gaano na ba? Gaano katagal na tayong nagmamaneho? Lumingon si Laura sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay sumasalamin sa kanyang pagkalito. I'm not sure, she admitted, her voice barely above whisper. Napatingin siya sa sariling relo, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. David, it's almost midnight. Paano tayo nawala ng 2 oras? Bumilis ang tibok ng puso ni David, sumikip ang takot sa kanyang dibdib. I don't know, sagot niya na may bahid ng frustration sa boses. Wala akong maalala pagkatapos nating makita ang liwanag. Hinanap ng mga mata ni Laura ang kanyang mukha, tumatakbo ang kanyang isip sa 1,000 tanong na hindi nasasagot. Sa tingin mo may nangyari sa atin? Nag-aalangan niyang tanong, baka sa boses niya ang takot na bumabalot sa kanya. Nag-alinlangan si David, ang kanyang mga pag-iisip ay tumatakbo upang maunawaan ang nawawalang oras. Hindi ko alam, pag-amin niya sa wakas, halos hindi marinig ang boses sa ugong ng makina. Pero parang may hindi tama. Nagpatuloy sila sa hindi mapakali na katahimikan. Ang kalsada ay walang katapusang kahabaan sa kanilang harapan habang sinusubukan nilang pagdugtungin ang mga pira-piraso ng kanilang mga alaala. Nag-replay sa isip ni David ang mga snippet ng mga imahe. Isang nakakasilaw na liwanag, isang pakiramdam ng kawalan ng timbang, at isang malalim, nakakabagbag damdaming ugong na tila umuugong sa kanyang pinakabuo. Biglang napabuntong hininga si Laura. Lumipad ang kanyang kamay sa kanyang bibig habang ang baha ng mga alaala ay sumugod sa ibabaw. David, mapilit niyang bulong, nanlaki ang mga mata niya sa alarma. I think I remember something. Lumingon si David sa kanya, ang bilis ng tibok ng puso niya sa pag-asa. Ano ito? Udyok niya na may halong pag-asa at pangamba ang boses niya. I remember being lifted. Pilit na hinanap ni Laura ang mga salita. Nanginginig ang boses sa bigat ng kanyang gunita. May mga nilalang. Sila ay sinusuri tayo. Napabuntong hininga si David sa kanyang lalamunan. Gumugulo ang kanyang isipan sa mga implikasyon ng kanyang mga sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Nagawa niyang mabulunan, halos hindi marinig ang boses niya sa mapang-aping katahimikan ng sasakyan. Ipinikit ni Laura ang kanyang mga mata, nabaluktot ang kanyang mukha sa dalamhati habang pilit niyang ipahayag ang hindi makalupa na karanasan na nakaukit mismo sa kanyang alaala. Hindi sila tao, bulong niya sa wakas, halos hindi marinig ang boses niya sa pag-agos ng dugo sa tenga ni David. Malaki ang mga mata nila at sila ay napakalamig. Inabot siya ni David, hinanap ng kamay niya ang kamay niya sa kadiliman habang sinisikap niyang ibigay sa kanya ang lakas na kailangan nilang dalawa. Laura, mahinang bulong niya, puno ng emosyon ang boses. We need to find out what happened to us. Tahimik siyang tumango, humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay niya,
habang patuloy sila sa paglalakbay sa tahimik na gabi. Ang bigat ng kanilang pinagsasaluhang karanasan ay sumabit ng mabigat sa pagitan nila, isang tahimik na multo na bumabagabag sa bawat milya na kanilang nilakbay. Nang sa wakas ay malapit na sila sa labas ng kanilang bayan, ang unang mahinang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang magpinta sa abot tanaw sa mga kulay ng rosas at ginto. Ang mga anino ng gabi ay nag-aatubili na umatras, na nagbigay daan sa pansamantalang liwanag ng isang bagong araw, isang araw na nangakong aalisin ang mga misteryong bumihag sa kanila sa web nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, alam nina David at Laura na ang kanilang pagtatagpo sa hindi alam ay malayong matapos. Ang mga nawawalang oras ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kanilang buhay, na naglalagay sa kanila sa isang landas na magdadala sa kanila ng mas malalim sa isang labirint ng mga lihim at paghahayag na hindi nila maisip. Habang papasok sila sa kanilang driveway at pinatay ang makina, ang katahimikan na namayani sa kanila ay nagdadalang tao sa mga hindi masabi na tanong at takot. Nagpalitan sila ng mataimtim na sulyap, isang tahimik na panata na dumaan sa pagitan nila, isang panata na alisan ng takip ang katotohanan, anuman ang halaga. Ang kanilang paglalakbay ay kasisimula pa lamang, at ang daan sa unahan ay walang katapusan na umabot sa isang hindi tiyak na hinaharap na puno ng panganib at pangako. Kabanata 4, Paglalahad ng mga alaala. Ang kakaibang tahanan ng mga Miller sa New Hampshire ay nakaupo sa gitna ng mga puno, pinabulaanan ng maaliwalas na panlabas nito ang tensyon na namuo sa loob ng mga pader nito mula noong nakamamatay na gabi sa White Mountains. Si David at Laura ay bumalik sa kanilang mga nakagawian na may kamukha ng normal, ngunit sa ilalim ng ibabaw, isang undercurrent ng pagkabalisa ay nanatili. Umupo si David sa mesa sa kusina, nakakunot ang kanyang noo sa konsentrasyon, habang binuklat niya ang mail, isang salansan ng mga sobre na tila nanunuya sa normal na pamumuhay nila. Gumalaw si Laura sa kusina ng may kasanayan, ang kanyang mga galaw ay nagpapakita ng tahimik na pagkabalisa na nag-ugat sa kanyang puso. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, na sinasabayan lamang ng mahinang ugong ng refrigerator at paminsan-minsang kaluskos ng papel. Nag-iwas sila ng tingin, bawat isa'y naliligaw sa sariling pag-iisip, habang pilit nilang pinagkasundo ang hindi maipaliwanag sa pamilyar na mundong kilala nila. Si Laura ang bumasag sa katahimikan, ang kanyang boses ay pansamantala, ngunit determinado, habang papalapit kay David na may pakiramdam ng pagkaapurahan na namumuo sa loob niya mula noong gabi ng kanilang pagtatagpo. David, mahinang simula niya, hinahanap ng mga mata ang mukha nito para sa anumang senyales ng pag-unawa, hindi natin ito maaaring ipagwalang bahala. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Tumingala si David mula sa tumpok ng mga sulat. Ang ekspresyon niya ay may halong pangamba at pag-aatubili. Alam niyang tama si Laura na hindi nila maaaring ipagpatuloy ang pagbabaon ng kanilang mga takot sa ilalim ng isang harapan ng normal. Ngunit ang mga alaala ng gabing iyon ay nananatili pa rin na parang anino sa kanilang buhay na nagdududa sa lahat ng akala nilang alam nila. Alam ko, tahimik na sagot ni David na isinantabi ang sulat ng may buntong hininga. Pero, I don't even know where to start. It's also surreal. Tumango si Laura, naninikip ang lalamunan sa emosyon, habang hinila niya ang upuan sa tapat ni David, bahagyang nanginginig ang mga kamay niya, habang inaabot niya ito. Nagkaroon ako ng mga bangungot, pabulong niyang pag-amin, halos hindi makahinga ang kanyang boses. Matingkad na panaginip, tungkol sa liwanag na iyon, tungkol sa isang bagay na nangyayari sa atin. Humigpit ang pagkakahawak ni David sa kamay ni Laura. Isang surge of protectiveness ang bumaha sa kanyang sentido habang nakikinig sa kanyang pag-amin. Nakita niya ang pinagmumultuhan na tingin sa mga mata nito, naramdaman ang panginginig ng kanyang haplos sa mga gabing nakahiga sila sa kadiliman, nakikipagbuno sa mga pira-pirasong alaala na tumangging magsama-sama sa isang bagay na nakikita. I've been feeling things too, nag-aalinlangang pag-amin ni David, na humahabol sa kanyang lalamunan ang boses. Flashes of being somewhere else. Memories that are not quite memories. Nanlaki ang mga mata ni Laura sa pagkilala, isang kurap ng pag-asa, na may halong takot na nakaukit sa mga linya ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba tayo ay taken? Nag-alinlangan si David, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga implikasyon ng ganoong posibilidad. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang pagiging makatwiran, sa kanyang kakayahang makahanap ng mga lohikal na paliwanag para sa kahit na ang pinaka-hindi maipaliwanag na mga fenomena.
Ngunit ngayon, sa harap ng hindi maikakailan na katotohanan ng kanilang pinagsasaluhang karanasan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakakuha ng mga sagot na hindi niya maunawaan. I don't know, pag-amin niya sa wakas, halos hindi marinig ang boses sa tahimik ng kusina. Pero, kailangan nating alamin, para sa sarili nating kapayapaan ng isip kung wala na. Dahan-dahang tumango si Laura, panay ang kanyang tingin, habang sinasalubong niya ang mga mata ni David na may determinasyon na nagpasinungaling sa kanyang kawalan ng katiyakan. May isang taong nabasa ko, pansamantalang simula niya, lumalakas ang boses niya sa bawat salita. Isang psychologist na dalubhasa sa hypnosis. Siguro, baka matulungan niya tayong maalala, isinaalang-alang ni David ang kanyang mga salita, na tinitimbang ang mga panganib laban sa mga potensyal na gantimpala ng pag-alam ng mas malalim sa mga alaala na pinagmumultuhan nilang dalawa. Alam niya na ang hypnosis ay kontrobersyal, na maaari nitong matuklasan ang mga nakabaon na trauma ng kasing dali ng pag-unlock ng mga nakalimutang katotohanan. Ngunit alam din niya na hindi sila maaaring magpatuloy na mamuhay sa limbo, na nahuli sa pagitan ng mga fragment ng kanilang ibinahaging karanasan at ang katiyakan ng kanilang sariling mga pagdududa. Okay, sa wakas ay sinabi niya, ang kanyang boses ay naging matatag sa kabila ng kaguluhang bumabalot sa kanyang kalooban. Okay, let's find this psychologist. Let's see what he can do. Kabanata 5, Hypnotic Revelations. Sa opisina ng psychologist, isang katamtamang silid na puno ng malambot na ilaw at ang nakapapawing pagod na ugong ng puting ingay na makina. Nakaupo si Dia Reynolds sa tapat nina David at Laura Miller na komportableng nakahiga sa mga malalambot na armchair. Ang kapaligiran ay sinisingil ng pag-asa at isang pahiwatig ng kaba habang naghahanda sila upang bungkalin ang kaibuturan ng kanilang subconscious. Inayos ni Dia Reynolds ang kanyang salamin, ang kanyang tingin ay lumipat sa pagitan nina David at Laura na may halong kuryosidad at professional na reserba. Sige, let's begin. Anya sa kalmado at nakakapanatag na tono. Sina David at Laura ay nagpalitan ng isang maikling sulyap. Ang kanilang mga kamay ay magkakaugnay, naghahanap ng aliw sa presensya ng isa't isa. Nangangamba ang mga daliri ni Laura na ipinagkanulo ang kanyang panloob na kaguluhan, habang ang ekspresyon ni David ay stoic na tinatakpan ang kanyang pagkabalisa sa ilalim ng isang takip ng determinasyon. Ngayon, gusto kong magpahinga kayong dalawa hanggat maaari, patuloy ni Dia Reynolds. Ang boses niya ang nagpatahimik sa kanila. Ipikit mo ang iyong mga mata kung gusto mo. Huminga ng malalim at dahan-dahang huminga. Sumunod sila, nagsasabay ang kanilang paghinga sa tahimik na silid. Ang hypnotic induction ay nagsimula sa malumanay na mga senyas mula kay Dia Reynolds, na ginagabayan sila sa isang estado ng mas mataas na kamalayan at pagtanggap. David, gusto kong pagtuunan mo ng pansin ang gabi ng iyong pagtatagpo. Bilin ni Dia Reynolds. Ang kanyang boses ay isang nakapapawi na ritmo. I-visualize ang eksena. Ano ang nakikita mo? Bahagyang kumunot ang noo ni David habang inaalala ang mga pangyayari noong gabing iyon. We were driving through the mountains. Dahan-dahan niyang simula. Malayo ngunit malinaw ang boses. Madilim at parang walang katapusan ang daan. Tapos, nakita namin ang liwanag. Humigpit ang hawak ni Laura nang hindi sinasadya. Isang panginginig ang dumadaloy sa kanyang frame. Nararamdaman niya ang mga alaalang kumakalat sa gilid ng kanyang kamalayan, mailap ngunit matingkad sa tindi nito. The light was bright, bulong ni Laura, halos hindi marinig ang boses. It was above us, following us. I felt curious, not fear. Si Dia Reynolds ay tumango ng nakapagpapatibay. Ang kanyang panulat ay nakalagay sa ibabaw ng isang notepad, handang kunin ang kanilang mga salita. Anong sumunod na nangyari? Kami. Inihinto namin ang sasakyan, patuloy ni David, lumalayo ang boses niya na parang bumalik sa sandaling iyon. Ang liwanag, bumaba ito patungo sa amin, umaaligid sa itaas ng mga puno. Naalala ko ang pakiramdam ko. Nagyelo, hindi makagalaw. Bumibilis ang paghinga ni Laura, tumataas baba ang dibdib sa bawat alaala. Gusto kong tumakbo, ngunit hindi ko magawa, mahinang pag-amin niya. I was mesmerized. Tumango si Dia Reynolds, kitang-kita ang kanyang matinding interes. At pagkatapos, nag-alinlangan si David na nakikipagbuno sa mga pira-pirasong alaala na lumalabas mula sa kaibuturan ng kanyang subconscious. There were figures, beings, he murmured, medyo nanginginig ang boses. Sila. Nilapitan tayo.
Ang mga mata ni Laura ay kumikislap sa ilalim ng mga saradong talukap. Ang kanyang isip ay nagre-replay ng mga surreal na imahe na nakaukit sa kanyang memorya. They were not like us, bulong niya, nanginginig ang boses na may halong takot at pagtataka. Yung mga mata nila, they were penetrating. Maingat na tumango si Dio Reynolds na itinala ang bawat detalye. Anong ginawa nila? Sila. Kinuha nila tayo, nabulunan si David, puno ng emosyon ang boses. Kami ay binuhat. Sa craft, habol ang hininga ni Laura, nangingilid ang mga luha sa nakapikit niyang mga mata. Sa loob, it was cold, she managed to say, her voice barely a whisper. May mga ilaw. Kahit saan, nadama ni Dio Reynolds ang kanilang pagkabalisa. Ang kanyang empatiya ay gumagabay sa session ng may maselan na katumpakan. Take your time, malumanay niyang paghikayat, ligtas ka dito. Dahan-dahang naglahad ang mga alaala na parang tapiserya ng mga kakaibang pagtatagpo at hindi maipaliwanag na mga pagsusuri. Ikinuwento ni David at Laura na sila ay sumailalim sa kakaibang mga instrumento. Ang kanilang mga katawan ay sinisiyasat ng mga nilalang na ang mga motibo ay nanatiling mailap, ngunit malinaw na totoo. We felt detached, pag-amin ni Laura, nanginginig ang boses na may halong kaluwagan at matagal na pangamba. As though we were not in control. Tumango si David bilang tahimik na pagsang-ayon, ang kanyang mga tampok ay nakaukit sa bigat ng kanilang pinagsasaluhang pagsubok. Parang, pinag-aaralan nila tayo, he murmured, his voice hollow with resignation. Parang specimens tayo. Ipinagpatuloy ni Dio Reynolds ang paggabay sa kanila sa masalimuot na tapiserya ng kanilang mga alaala na binubuksan ang mga hibla ng kanilang hindi malay sa bawat mausisa na tanong at banayad na katiyakan. Ang session ay umabot sa ilang oras, ang silid ay nababalot ng isang kukoon ng ibinahaging kahinaan at hindi sinasalitang pag-unawa. Habang unti-unting tumataas ang hypnotic trance, lumabas sina David at Laura mula sa kaibuturan ng kanilang subconscious na may bagong linaw na may bahid ng matagal na pangamba. Nagpalitan sila ng isang pagod ngunit alam na sulyap, ang kanilang ugnayan ay pinalakas ng nakakapangit na paglalakbay patungo sa hindi alam. Isinasantabi ni Dio Reynolds ang kanyang notepad, ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng profesional na detachment at napapailalim na pagkamangha. Salamat sa inyong dalawa, sincere niyang sabi. Nakagawa ka ng pambihirang pag-unlad ngayon. Pasasalamat na tumango si David. Isang bigat ang itinaas mula sa kanyang mga balikat habang pinipisil niya ang kamay ni Laura bilang tahimik na pakikiisa. Kailangan nating malaman, mahinang bulong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayong abot tanaw ng kanilang hindi tiyak na kinabukasan. Sumandal si Laura sa yakap ni David, ang kanyang puso ay mabigat, ngunit kakaibang nalulugod sa pagpapatunay ng kanilang ibinahaging katotohanan. Ngayon kaya na nating harapin kung ano man ang susunod, bulong niya, ang boses niya ay may bahid ng marupok na pag-asa na isinilang mula sa kaibuturan ng kanilang hypnotic revelations. At nang sila ay umalis sa opisina ni Dio Reynolds, ang mga dayandang ng kanilang mga hypnotic na paghahayag ay nananatili sa hangin tulad ng isang malagim na himig, isang testamento sa katatagan ng espiritu ng tao sa harap ng hindi maipaliwanag na mga misteryo at hindi matukoy na mga lugar ng pag-iral. Kabanata 6, pumasok ang pamahalaan. Ang media storm na nakapaligid kay David at Laura Miller ay nakatagpo umano ng mga extraterrestrial na nilalang ay nakakuha ng atensyon ng pinakamataas na echelo ng gobyerno. Sa isang madilim na silid ng kumperensya na nakabaon sa loob ng isang hindi matukoy na gusali ng gobyerno, si Agent Thomas Carter ay nakaupo sa isang panel ng mga matataas na opisyal. Ang kapaligiran ay tense, makapal sa bigat ng paglilihim at hindi alam. We cannot afford any leaks on this, mahigpit na pahayag ng isang opisyal, si Direktor William Hayes, na pinuputol ng boses ang katahimikan. Ang mga implikasyon ng pagkumpirma sa mga ulat na ito ay maaaring maging sakuna. Si Agent Carter, isang batikang operatiba na kilala sa kanyang cool na kilos sa ilalim ng pressure, ay nirepaso ang dossier na kumalat sa kanyang harapan. Ang mga file ay naglalaman ng mga transcript ng mga hypnotic session ng Millers, satellite imagery mula sa gabing pinag-uusapan, at mga ulat mula sa mga field agent na ipinadala upang siya sa atin ang lugar. Sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, ang katibayan ay nakakahimok, na nagmumungkahi ng isang bagay na lampas sa karaniwang paliwanag.
Kailangan nating kontrolin ang salaysay, mungkahi ng isa pang opisyal na nagtap ng panulat laban sa isang classified na ulat. Discredit them. Make it seems like hoax. It's worked before. Bahagyang napakunot ang noo ni Agent Carter. Ang kanyang tingin ay kumikislap sa mga litrato ni David at Laura Miller, isang ordinaryong mag-asawang itinulak sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Nakita niya ang tunay na takot sa kanilang mga mata sa kanyang maikling pakikipanayam sa kanila, isang takot na sumasalamin sa sarili niyang lumalaking pagdududa tungkol sa opisyal na paninindigan. Sir, nagsalita si Agent Carter, pinili ang kanyang mga salita, paano kung nagsasabi sila ng totoo? Natahimik ang silid, ang tanong na nakabitin sa hangin na parang isang nasasalat na presensya. Si Derek Hayes ay nakipagpalitan ng nakakaalam na tingin sa iba, sinusuri ang kanilang mga reaksyon bago tumugon. Agent Carter, panimula niya, nasusukat ang boses niya, nakipag-usap na tayo sa mga katulad na insidente noong nakaraan. Karamihan ay lumalabas na hindi pagkakaunawaan, maling akala, o tahasan na gawa-gawa. Hindi maaaring pahintulutan ang kasong ito na guluhin ang pambansang seguridad. Tumango si Agent Carter, bagamat tumatakbo ang kanyang isip sa mga tanong na hindi nasasagot. Sapat na ang nakita niya sa kanyang karera upang malaman na kung minsan ang katotohanan ay mas kakaiba kaysa fiction. Sa pagtatapos ng pulong, itinalaga sa kanya ang gawain ng pangangasiwa sa operasyon upang siraan ang mga Miller habang patuloy na nag-iimbestiga sa likod ng mga saradong pinto. Ang mga araw ay naging mga linggo habang si Agent Carter ay masusing nag-orkestra ng isang disinformation campaign. Ang mga saksakan ng balita ay maingat na binigkas ng maingat na ginawang mga salaysay na naglalarawan sa mga Miller bilang naghahanap ng atensyon o biktima ng mass hysteria. Ang hindi kilalang mga mapagkukunan ay nagtanim ng mga maling kwento ng pakinabang sa pananalapi o kawalang tatag ng pag-iisip na sinisira ang reputasyon ng mag-asawa sa mata ng publiko. Samantala, si Agent Carter ay naghukay ng mas malalim sa mga classified archive na pinagsama-sama ang mga fragment ng impormasyon na nagpapahiwatig ng isang mas malawak na pagsasabwatan. Natuklasan niya ang mga ulat ng mga katulad na insidente noong nakalipas na mga dekada. Bawat isa ay hinahawakan ng may parehong antas ng pagiging lihim at pagkaapurahan. May mga bulungan sa kanyang mga kasamahan tungkol sa na-recover na teknolohiya, mga lihim na operasyon, at malabong alyansa na umabot ng higit pa sa hangganan ng Earth. Sa gitna ng kanyang pagsisiyasat, si Agent Carter ay nakatanggap ng hindi inaasahang pagbisita mula sa isang matandang kakilala, si Marcus Grant. Si Grant, isang dating intelligence analyst na naging whistleblower, ay nagdala ng isang trove ng mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng mga clandestine channel. Idinitalya nila ang mga pagkakataon kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay nakatagpo ng extraterrestrial na teknolohiya at mga nilalang, ngunit itinago ang katotohanan sa kaalaman ng publiko. This goes deeper than we thought, malungkot na ingwol ni Grant, sabay abot ng file na may markang matalang. Tinatakpan nila ito sa loob ng maraming taon. Sinuri ni Agent Carter ang mga dokumento, ang kanyang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumalaki sa bawat paghahayag. Ito ay malinaw na ngayon na ang Millers ay hindi nakahiwalay sa kanilang karanasan. Nagkaroon ng isang pattern ng pagtanggi at pagsupil na higit pa sa pambansang seguridad alalahanin. Sa paglipas ng mga buwan, natagpuan ni Agent Carter ang kanyang sarili na nahuli sa isang web ng magkasalungat na katapatan. Sa isang banda, ang kanyang tungkulin ay nagpilit sa kanya na sundin ang mga utos at protektahan ang mga lihim na itinuturing na masyadong mapanganib para sa pampublikong pagkonsumo. Sa kabilang banda, hinimok siya ng kanyang konsensya na hanapin ang katotohanan upang alisan ng takip ang mga misteryo na nagmumultos sang katauhan sa mga henerasyon. Ang pagbabagong punto ay dumating sa isang gabing-gabi na pagpupulong kay Laura Miller mismo, na inayo sa ilalim ng pagkukunwari ng isang off-the-record na panayam. Masigasig niyang binanggit ang kanyang pagtatagpo, nanginginig ang kanyang boses na may halong takot at determinasyon. Nakiusap siya sa kanya na isaalang-alang ang posibilidad na totoo ang kanilang karanasan, na may mga puwersang naglalaro na hindi nila naiintindihan. Gusto ko lang malaman ng mga tao kung ano talaga ang nangyari, bulong ni Laura, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pangunawa. Umalis si Agent Carter sa pagpupulong na iyon nang may mabigat na puso, tumindi ang kanyang pasya. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin.
Sa isang mapangahas na hakbang, sinimula ni Agent Carter na maglabas ng maingat na nakurate na mga piraso ng impormasyon sa mga investigative journalist na kilala sa kanilang integridad. Ang mga anonymous na tip ay humantong sa mga paglalantad na nagdedetalye ng mga hindi pagkakapare-pareho sa opisyal na paninindigan ng gobyerno na nagudyok ng panibagong interes ng publiko sa kaso ni Miller. Ang kampanya ng disinformation ay humina nang magsimulang tumulo ang katotohanan na pinipilit ang gobyerno na muling isaalang-alang ang diskarte nito. Sa susunod na lihim na pagpupulong ng matataas na opisyal, nanindigan si Agent Carter. "We can't contain this anymore." Pagtatalo niya, matigas ang boses ngunit magalang. Nararapat malaman ng mga tao. Nakipagpalitan ng nagbitiw na tingin si Derek Hayes sa kanyang mga kasamahan na napagtanto ang kabuluhan ng patuloy na paglilihim sa harap ng tumataas na ebidensya. Nag-aatubili, sumang-ayon sila sa isang kontroladong pagpapalabas ng impormasyon, maingat na pinamamahalaan ang pangunawa ng publiko habang kinikilala ang pagkakaroon ng hindi natukoy na mga pangyayari sa himpapawid at ang pangangailangan para sa karagdagang pagsisiyasat. Ang pagbagsak ay agaran at napakalawak. Ang mga Miller na minsang sinisiraan ng media ay nakahanap ng katuwiran sa mga mata ng maraming na naniwala sa kanilang kwento. Si Agent Carter, na pinarangalan bilang bayani ng ilan at taksil ng iba, ay nagpatuloy sa kanyang gawain sa likod ng mga eksena na nagsusulong ng transparency at pananagutan sa loob ng gobyerno. Habang naaayos ang alikabok, nagmuni-muni si Agent Carter sa mga pangyayaring naganap. Ang tabing ng mga lihim ay naalis, kung bahagya lamang, na nagsisiwalat ng mga sulyap ng isang realidad na mas komplikado at mahiwaga kaysa sa naisip niya. At gayunpaman, alam niyang simula pa lang ito. Ang paglalakbay tungo sa pagkakaunawaan ay nagsimula pa lamang. Kabanata 7, Disinformation Campaign. Ang mga fluorescent na ilaw ay bus sa itaas ng steril na opisina ng gobyerno kung saan nakaupo si Agent Thomas Carter na pinag-aaralan ang mga dokumento na may kaugnayan sa kaso ni Miller. Siya ay naatasang mag-imbestiga sa mga kakaibang pag-aangkin ni na David at Laura Miller na umano'y sila ay dinukot ng mga extraterrestrial na nilalang. Habang sinisiyasat niya ang mga file, hindi napigilan ni Agent Carter ang namumuong pakiramdam na may higit pa sa kasong ito kaysa sa nakita ng mata. Sa buong bayan, sa isang makinis na conference room, sa isang pangunahing network ng balita, nagtipon ang mga mamamahayag at editor para sa isang pulong ng diskarte. Ang kaso ng Miller ay nakuha ang imahinasyon ng publiko, ngunit ito rin ay gumuhit ng pag-alinlangan at pagsisiyasat. Ang emosyonal na pagsasalaysay ni Laura Miller tungkol sa pagdukot ay naging viral na nagdulot ng pagbaha ng media coverage. Gayunpaman, ang mga bulong ng paglahok ng gobyerno at mga teorya ng pagsasabwatan ay nagsimulang tumalon sa paunang anggulo ng interes ng tao. Ang araw sa umaga ay nasala sa mga blinds habang kinakabahan sina Laura at David Miller na nakaupo sa kanilang sala, nanonood ng isang bahagi ng balita sa telebisyon na naghihiwalay sa kanilang kwento ng pagdukot. Ang boses ng anchor ay may pag-aalinlangan na nagpapataas ng mga pagdududa tungkol sa kredibilidad ng kanilang mga sinasabi. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Laura habang nakahawak sa isang tasa ng kape, habang umiigting ang panga ni David sa pagkadismaya. Inaasahan nila ang pag-aalinlangan, ngunit hindi ang antas ng pagsisiyasat na ito. Sa isang dimly light conference room, sa isang classified government facility, nakipagpulong si Agent Carter sa kanyang mga superior at intelligence analyst. Ang kapaligiran ay tensyonado habang tinalakay nila ang mga estratehiya upang mapigil ang pagbagsak mula sa kaso ng Miller. Isang matataas na opisyal, si Director Morgan, isang mabagsik na mukha na veterano ng mga patagong operasyon, ang humarap sa silid. "Hindi namin kayang hayaan ang kwentong ito na makakuha ng anumang higit na traksyon," sabi ni Director Morgan, ang kanyang boses ay may otoridad. "Kailangan natin silang siraan, gawin silang parang mga manloloko na naghahanap ng atensyon." Hindi komportableng lumipat si Agent Carter sa kanyang upuan. Siya ay palaging isang matibay na naniniwala sa pagsunod sa mga ebidensya, ngunit ang panggigipit na umayon sa opisyal na salaysay ay tumataas. Sinulyapan niya ang dossier sa harap niya, na puno ng mga pahayag ng testigo, mga medikal na ulat, at maging ang malabong mga larawang kinunan umano noong panahon ng pagdukot. Samantala, sa buong bayan, nakatanggap si Laura ng isang misteryosong tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang dulo ay distorted, nakakapanghinayang kalmado. Thomas Miller, simula ng boses,
Kailangan ninyong itigil ng iyong asawa ang charade na ito. You're risking more than you realize. Tumibok ang puso ni Laura sa kanyang dibdib habang nakikinig. Tumatayo ang mga balahibo sa kanyang liig. Bago pa siya makasagot ay namatay na ang linya. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang kanyang telepono. Tumatakbo ang isip niya sa mga tanong. Bumalik sa pasilidad ng gobyerno. Si Agent Carter ay nagsaliksik ng mas malalim sa classified archive na naghahanap ng anumang impormasyon na maaaring patunayan ang mga claim ng mga Miller. Nakakita siya ng mga snippet ng mga ulat noong nakalipas na mga dekada na nagdedetalye ng mga katulad na insidente ng di umano'y mga alien encounter na tahimik na natangay sa ilalim ng alpombra. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na mayroong isang pattern dito, isa na higit pa sa nagkataon lamang. Ngunit sa tuwing matuklasan ni Agent Carter ang isang piraso ng ebidensya na tila sumusuporta sa kwento ng mga Miller, nakatagpo siya ng mga hadlang sa kalsada. Ang mga dokumento ay mabigat na inalis, ang mga saksi ay hindi masubaybayan, at ang mga pangunahing piraso ng ebidensya ay misteryosong nawala sa mga archive. Parang may aktibong gumagawa para burahin ang katotohanan. Bumalik sa kanilang suburban home, sina David at Laura ay nakatanggap ng isang pagbisita mula sa isang mahusay na bihis na lalaki na nagpakilala sa kanyang sarili bilang isang mamamahayag mula sa isang kagalang-galang na magasin. Isang kaakit-akit ng ngiti ang pinakita niya habang nakaupo siya sa kanila. Ang kanyang panulat ay nakalagay sa ibabaw ng isang notepad. I'm here to set the record straight, mahinang sabi niya, ang boses ay umaago sa simpatiya. There are some inconsistencies in your story that I'd like to clarify. Naintindihan mo, Shemper, we just want to present the facts. Nakipagpalitan ng maingat na sulyap si David kay Laura, naramdaman ang banayad na tono ng pagmamanipula sa mga salita ng mamamahayag. Inaasahan nila ang pagsisiyasat ng media, ngunit iba ang pakiramdam nito, orkestra, kalkulado. Ipinagpatuloy ni Agent Carter ang kanyang pagsisiyasat na nakikipagpulong ng lihim sa isang dating kasamahan na minsan ay nagtrabaho sa isang katulad na kaso. Sa pag-inom sa isang madilim na bar, ang kanyang contact, isang kulay-abo na ex-intelligence officer na nagngangalang Marcos Grant, ay nagsalita sa pananahimik na tono. Gagawin nila ang lahat para mailibing ito, bulong ni Marcos, maingat na iniskan ng mga mata ang silid. Nakita ko na ito dati. Disinformation, smear campaigns, threats, lahat ito ay bahagi ng laro. Malungkot na tumango si Agent Carter na pagtanto ang bigat ng kanilang sitwasyon. Habang palalim ng palalim ang kanyang pagsisiyasat, mas naging malinaw na ang pagkakasangkot ng gobyerno ay higit pa sa pag-aalinlangan. Aktibong pinipigilan nila ang katotohanan, gamit ang bawat tuol na magagamit nila upang protektahan ang kanilang mga lihim. Isang gabi, nakatanggap si Laura ng isang email na naglalaman ng mga dinoktor na larawan na sinasabing nagpapakita sa kanya at ni David na gumagawa ng ebidensya ng kanilang pagdukot. Nakakumbinsi ang mga imahe na nagpapakita sa kanila ng mga props at stage lighting na gumagaya sa sinasabi nilang pagkikita nila. Nanginginig ang mga kamay ni Laura habang nag-scroll sa mapanghamak na ebidensya. Naramdaman ang bigat ng pagkakanulo at kawalan ng kakayahan. Habang tumitindi ang kampanya ng disinformation, natagpuan ni David at Laura ang kanilang mga sarili na nakahiwalay at itinataboy. Nagbubulungan ang mga kaibigan at kapitbahay sa kanilang likuran, na tumitingin ng mga kahina-hinalang sulyap sa tuwing naglalakad sila sa kalye. Ang dating suportadong komunidad ngayon ay tinatrato sila ng may maingat na pag-aalinlangan. Hindi sigurado kung ano ang paniniwalaan. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na grupo ng mga mananampalataya ang nagrally sa kanilang paligid. Ang mga online na forum ay puno ng mga teorya at pagsusuri na naghihiwalay sa bawat bagong pag-unlad sa kaso ng Miller. Nagbahagi sila ng mga patotoo ng kanilang sariling mga pakikipagtagpo sa hindi alam na bumubuo ng isang mahigpit na komunidad na pinagbuklod ng isang ibinahaging paniniwala sa pagkakaroon ng extraterrestrial na buhay. Sa isang mataas na tanggapan sa downtown, nirepaso ni Director Morgan ang pinakabagong media coverage ng kaso ng Miller na may malamig at mapagkwentahang tingin. Gumagana ang kampanya ng disinformation, ang damdamin ng publiko ay bumabaling laban sa mga Miller, at ang saklaw ng media ay lalong nagiging kritikal. Ngunit alam ni Direk Morgan na hindi nila kayang bumitaw. Kailangan nating higpitan ang mga tornilyo, matalim niyang sabi sa kanyang pangkat ng mga tagapayo. Keep the pressure on. Hindi natin pwedeng payagan ang isang crack sa facade.
Habang ang mga linggo ay naging mga buwan, nahirapan sina David at Laura na panatilihin ang kanilang determinasyon. Iniharap nila ang kanilang kwento sa pag-asang makahanap ng katotohanan at pagsasara, ngunit sa halip ay natagpuan ang kanilang sarili na nasangkot sa isang labanan para sa kanilang kredibilidad at kaligtasan. Ang kampanya ng disinformation ay naging anino sa kanilang buhay, na pinipilit silang tanungin ang lahat ng inaakala nilang alam nila. Ngunit sa kaibuturan, alam nilang hindi sila maaaring umatras. Ang katotohanan ay nasa labas, naghihintay na matuklasan, at hanggat mayroon sila sa isa't isa, at suporta ng mga naniniwala, patuloy silang laban sa lahat ng pagsubok, upang buksan ang tabing ng mga lihim na nagbabantang bumalo sila. Kabanata 8, Mga hindi nakikitang banta. Si David at Laura Miller ay hindi kailanman nadama na mas mahina. Mula nang ihayag nila sa publiko ang kanilang nakakapangilabot na salaysay tungkol sa pagdukot sa dayuhan, ang kanilang buhay ay naging mapanganib. Ang dating magiliw na kapitbahayan ngayon ay tila balot ng hinala at lihim na pagmamatyag. Nagsimula ito ng mahina, isang kakaibang kotse na nakaparada sa labas ng kanilang bahay sa kakaibang oras, mga tawag sa telepono ng may matinding paghinga at mga hindi kilalang liham na nagbabala sa kanila na itigil ang kanilang paghahanap sa katotohanan. Ang kanilang tahanan na dating santuwaryo, ngayon ay parang isang bilangguan na binabantayan ng hindi nakikitang mga puwersa. Isang malamig na gabi, nang bumalik si David mula sa trabaho sa lokal na tanggapan ng koreo, napansin niya ang isang figura na nakatago sa mga anino sa kabilang kalye. Bumibilis ang takbo ng kanyang puso, kinakapan niya ang kanyang mga susi. Ang figura ay natunaw sa kadiliman, na iniwan si David na may buhol ng pangamba sa kanyang tiyan. Sa loob, nasa gilid din si Laura. Naging hyper-aware siya sa bawat ingay, bawat hindi pamilyar na mukha sa kanilang lugar. Bilang isang social worker, siya ay sinanay na magbasa ng mga tao. Ngunit ngayon ang kanyang instincts ay natatakpan ng takot. Ang dating masiglang pagtitipon sa komunidad ay parang mga bitag, na ang bawat ngiti ay nagtatakip ng potensyal na malisya. Ang kanilang pagkabalisa ay sumikat nang matuklasan nila ang mga palatandaan ng isang break-in. Walang ninakaw, ngunit ang kanilang mga ari-arian ay na-refold sa pamamagitan ng unsettlingly ayusin na parang magpadala ng isang mensahe. Iniulat nila ito sa lokal na pulisya, ngunit walang ebidensya ng sapilitang pagpasok. Wala silang magagawa, kakaunti lang ang mga kakampi nila. Si Marcus Grant, ang dating opisyal ng katalinuhan na una nang nakipag-ugnayan sa kanila, ang tanging pinagmumulan ng suporta nila. Binalaan niya sila tungkol sa mga panganib na kasangkot sa paglalantad ng mga lihim ng gobyerno, ngunit ang mga Miller ay hinimok ng isang pakiramdam ng tungkulin na ibunyag ang katotohanan. Ang ahente na si Thomas Carter, na dating kanilang investigador, ay nawala sa grid pagkatapos na kumbinsido sa kanilang kwento. Nagpadala siya ng mga misteryosong mensahe sa pamamagitan ng mga secure na channel na nagpapahiwatig ng mas malalim na pagsasabwatan at humihimok ng pag-iingat. Ang mga Miller ay walang narinig mula sa kanya sa loob ng ilang linggo, na nagpapasigla sa kanilang paranoia na kahit na ang mga tila nakikiramay ay maaaring naglalaro ng isang mapanganib na laro. Sa isang desperado na bid para sa mga sagot, nagpasya silang magsaliksik ng mas malalim sa kanilang sariling pagsisiyasat. Ibinuhos ni Laura ang mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng mga kahilingan sa Freedom of Information Act, na natuklasan ang mga naredak na CP na nagpapahiwatig ng mahabang kasaysayan ng kaalaman ng pamahalaan tungkol sa mga extraterrestrial na engkwentro. Sinimulan ni David ang pagmamapa ng mga pattern sa kanilang pagbabantay, umaasang manghuli ang kanilang mga tagamasid ng walang bantay. Isang maulan na gabi, habang tinitingnan nila ang mga lumang litrato mula sa kanilang bakasyon, nakarinig sila ng kaguluhan sa labas. Maingat silang sumilip sa mga blind na nakita nila ang mga nakamaskara na figura na palihim na gumagalaw patungo sa kanilang bahay. Natakot sila habang nagsusumikap silang kunin ang kanilang ebidensya, mga flash drive na nakatago sa attic, mga dokumentong nakatago sa ilalim ng mga floorboard. Taglayang nakakapintig ng pusong adrenaline, nadulas sila sa likurang pinto nang masira ang harapan ng kanilang mga salarin. Tumakbo sila sa mga lansangan na basang-basa ng ulan, naghahabi sa pagitan ng mga eskinita at mga abandonadong lote. Ang kanilang hininga ay nagmumula sa gasgas. Nag-ayos si Marcus ng isang ligtas na bahay sa isang liblib na cabin sa kailaliman ng kakahuyan. May utang na loob sa kanya ang isang matandang kaibigan. Sa loob ng maraming araw, magkasama sila sa rustic cabin, nabubuhay sa takot sa bawat kaluskos sa underbrush,
bawat dumadaang sasakyan sa kalapit na kalsada. Dumating si Marcos ng paminsan-minsan, nagdadala ng mga supply at balita mula sa labas ng mundo. Binalaan niya sila na ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng kaguluhan sa media, na may mga haka-haka tungkol sa kanilang mga motibo at katinuan. Sa pag-iisa ng cabin, sina David at Laura ay nagkaroon ng mahabang talakayan tungkol sa kanilang hinaharap. Makakabalik pa kaya sila sa dati nilang buhay, o itinadhana ba silang mabuhay sa pagtakbo, habang buhay na pinagmumultuhan ng mga anino ng kanilang nakaraan? Nakatagpo sila ng aliw sa mga bisig ng isa't isa, na kumukuha ng lakas mula sa kanilang ibinahaging determinasyon na alisan ng takip ang katotohanan, anuman ang halaga. Habang ang mga araw ay naging linggo, tumigas ang kanilang pasya. Alam nila na hindi sila maaaring magtago magpakailanman, ngunit alam din nilang hindi sila maaaring sumuko. Sa patnubay ni Marcos, nagsimula silang bumuo ng isang plano, isang mapangahas na hakbang na magpipilit sa gobyerno na kilalanin ang kanilang kwento at harapin ang mga sikretong pinaglaban nila ng husto upang protektahan. Ngunit ang nakatago sa ilalim ng kanilang determinasyon ay isang nakakatakot na takot. Paano kung ang paghahangad nila sa katotohanan ay humantong lamang sa higit na kadiliman? Paano kung ang hindi nakikitang mga banta ay mas malakas kaysa sa naisip nila? Habang naghahanda silang lumabas mula sa pagtatago, pinagtibay nila ang kanilang sarili para sa panghuling showdown. Alam na ang kanilang susunod na hakbang ay maaaring ilantad ang pinakamalaking pagsasabwatan ng kanilang panahon o tatakan ang kanilang kapalaran magpakailanman. Kabanata 9, Alice in the Shadows. Natagpuan ni David at Laura Miller ang kanilang mga sarili sa isang samangdaan. Ang kanilang paghahayag sa publiko ay sinalubong ng isang unos ng kawalang paniwala at pag-alinlangan na pinalaki ng sandamakmak na pagsisiyasat ng media at pagtanggi ng gobyerno. Habang binabagtas nila ang magulong resultang ito, hindi sigurado kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw mula sa isang hindi inaasahang quarter, ang mga anino ng lihim kung saan naghihintay ang mga kaalyado. Si Marcos Grant, isang dating intelligence officer na naging whistleblower, ay tahimik na sinusubaybayan ang sitwasyon ng mga Miller mula sa malayo. Ang kanyang pagkadismaya sa mga lihim na operasyon ng gobyerno ay nagbunsod sa kanya upang humanap ng hustisya para sa mga pinatahimik ng mga lihim na lihim. Si Marcos ay maingat na nangolekta ng ebidensya na nag-uugnay sa iba't ibang mga nakatagpo ng UNACO sa mga pagtatakip ng gobyerno, at ang kaso ng mga Miller ay tumama sa kanya. Isang malamig na gabi ng taglagas ng sa wakas ay inabot sila ni Marcos. Isang misteryosong mensahe ang lumitaw sa naka-encrypt na email account ni Laura, na humihimok sa kanila na magkita sa ilalim ng takip ng kadiliman sa isang hindi matukoy na cave sa labas ng bayan. Sa maingat na optimismo, sina David at Laura ay sumang-ayon. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng magkahalong takot at pag-asa. Ang cave ay dimly lit, na may soft jazz music na tumutugtog sa background. Isang malaking kaibahan sa intensity ng kanilang clandestine meeting. Umupo si Marcos sa isang liblib na sulok, ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit matalas ang mga mata na may layunin. Sinalubong niya ang mga ito ng isang tango. Ang kanyang tinig ay bahagya na humigit kumulang sa isang bulong habang sinimulan niyang alisin ang mga hibla ng pagsasabwatan na bumihag sa kanila. Hindi ka nag-iisa dito, simula ni Marcos, ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. Mayroong iba na naniniwala sa iyong kwento, na nakakita ng mga sulyap ng katotohanan na nakabaon sa ilalim ng mga patong ng panlilinlang. Sa mga umuusok na tasa ng kape, ibinahagi ni Marcos ang mga dokumento at recording, mga snippet ng mga pag-uusap na naharang mula sa mga naka-encrypt na channel, mga larawan ng hindi kilalang mga crafts, na kinunan ng mga whistleblower sa loob ng militar, at mga testimonya mula sa mga insider na isinapanganib ang lahat para magbigay ng liwanag sa kung ano ang higit pa sa maingat na ginawa ng gobyerno. Salaysay, we've been monitoring these operations for years, paliwanag ni Marcos, hindi natitinag ang kanyang tingin. Ang interes ng gobyerno sa mga UNACO ay hindi lamang passive observation. Aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga entity na ito, pinag-aaralan ang mga ito at tinatakpan ang anumang ebidensya na nagbabanta sa kanilang kontrol sa salaysay. Si David ay nakinig ng mabuti, ang kanyang pag-aalinlangan ay humihina habang ang bawat piraso ng ebidensya ay nagpapatunay sa kanilang sariling nakakapangilabot na karanasan. Si Laura, na kadalasang mas maingat sa dalawa,
ay nakadama ng pagdagsa ng pagpapatunay na may halong panibagong kahulugan ng layunin. Hindi na sila hiwalay na mga tinig na sumisigaw sa ilang, nakahanap na sila ng mga kakampi na nakaunawa sa bigat ng kanilang pagsubok. Habang lumalalim ang gabi, nabuo ang mga plano sa pabulong na pag-uusap. Binalangkas ni Marcus ang isang diskarte upang magamit ang kanilang bagong natuklasang alyansa. Isang diskarte na kinasasangkutan ng paglalantad ng mga mahalagang piraso ng ebidensya sa pamamagitan ng mga pinagkakatiwalaang media channel, pagrally ng suporta mula sa mga nakikiramay na mambabatas, at estratehikong paghamon sa opisyal na paninindigan ng gobyerno sa mga extraterrestrial na engkwentro. "We need to be strategic," Marcos cautioned, his tone grave. "Ang mga puwersang nakahanda laban sa atin ay mabigat. Ngunit ang katotohanan ay may paraan ng paglusot sa mga bitak, lalo na kapag ito ay sinusuportahan ng ebidensya at katapangan." Tumango ang mga Miller bilang pagsang-ayon, tumigas ang kanilang pasya, dahil sa paniniwala ni Marcus at sa bigat ng responsibilidad na nakaatang ngayon sa kanilang mga balikat. Alam nilang mapupuno ng panganib at kawalan ng katiyakan ang daan sa hinaharap, ngunit alam din nilang hindi na sila makakabalik. Ang kanilang paglalakbay, na minsang nababalot ng takot at pag-aalinlangan, ay nagkaroon ng bagong pagliko. Isang pagliko tungo sa katarungan, transparency, at paghangad ng katotohanan. Nang umalis sila sa cave ng gabing iyon, ang mga anino ay humahaba sa kanilang likuran. Sinulyapan ni David si Laura na may bagong determinasyon na nakaukit sa kanyang mga tampok. "Hindi kami nag-iisa," bulong niya, na binabanggit ang kaninang assurance ni Marcus. "Mayroon tayong mga kakampi ngayon at magkasama. Alamin natin ang mga sikretong pilit nilang ibinaon." At sa mga salitang iyon na nananatili sa malutong na hangin ng taglagas, sinimulan nila ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay, isang alyansa na nabuo sa mga anino, na pinagtalikuran ng isang magkakasamang paghahanap para sa paghahayag sa harap ng lihim at panlilinlang. Kabanata 1:0, Nabunyag ang katotohanan. Ang gabi ay mahalumigmig at maikting habang sina David at Laura Miller, na sinamahan ni na Agent Thomas Carter at Marcus Grant, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang madilim na ilaw, hindi matukoy na bodega sa labas ng bayan. Makapal ang hangin sa pag-asam at sa bigat ng mga paghahayag na malapit ng isa publiko. Ang silid ay napuno ng isang maliit na bilang ng mga mamamahayag na pinili para sa kanilang integridad at pagpapasya, naghihintay sa napakahalagang okasyon. Si Marcus Grant, ang dating intelligence officer na naging whistleblower, ay tumayo sa harap ng maliit na audience. Ang kanyang boses ay steady sa kabila ng bigat ng sitwasyon. "Ladies and gentlemen," simulan niya, "thank you for being here. Ngayon, malapit na naming ibunyag sa inyo ang ebidensya na ilang dekada nang itinago sa publiko." Si Laura, na nakatayo sa tabi ni David, ay nakaramdam ng magkahalong pagkabalisa at ginhawa. Ito ang sandali na kanilang pinaghahandaan, ang kasukdulan ng kanilang paglalakbay mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa nag-aatubili na mga whistleblower. Si Agent Carter ay determinadong tumayo, ang kanyang tingin ay papalit-palit sa pagitan ng mga mamamahayag at ng mga Miller. Alam niyang ang sandaling ito ay magpakailanman na magbabago sa kanyang karera at marahil sa kanyang buhay. Ngunit kumbinsido siya sa katuwiran ng kanilang layunin. Si David ay humakbang pasulong, na may hawak na isang folder na naglalaman ng mga dokumento na mayayanig ang mga pundasyon ng mga protokol ng pambansang seguridad. Sa loob ng maraming taon, simula niya, malinaw at hindi natitinag ang kanyang boses, "Kami ng aking asawa ay kinukutya at pinaalis. Ngunit ngayon, nakatayo kami sa harap ninyo, hindi bilang mga biktima ng isang panloloko, ngunit bilang mga saksi sa isang katotohanan na sistematikong pinigilan." Tumango si Laura bilang pagsang-ayon, tinitigan ng kanyang mga mata ang silid, naghahanap ng anumang tanda ng pagdududa o hindi paniniwala. Sa ilalim ng hypnosis, patuloy niya, ang kanyang boses ay may bahid ng damdamin. "Naalala namin ang matingkad na alaala ng aming pagdukot. Mga alaalang pinatunayan ng mga classified na dokumento na ibinigay sa amin ni Emma Grant." Humakbang si Marcus Grant, seryoso ngunit determinado ang kanyang kilos. "Ang mga dokumentong ito," sabi niya, habang hawak ang isang makapal na file, "detalyadong engkwentro sa mga extraterrestrial na nilalang na itinayo noong 1940s. Pinatutunayan nila ng walang pag-aalinlangan na alam ng ating gobyerno ang tungkol sa mga pangyayaring ito at aktibong nagtrabaho upang itago ang mga ito sa publiko." Ang mga mamamahayag ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga panulat ay nakalagay sa mga notebook,
handang kunin ang bawat salita. Lumipad sa himpapawid ang mga tanong, humihingi ng mga sagot na ilang dekada nang iniiwasan. Si Agent Carter ay humakbang pasulong, tinutugunan ang mga mamamahayag na may mahinahong otoridad. "I was tasked with investigating the Miller case," he admitted, his voice carrying the weight of years of secrecy. "Sa una ay may pag-aalinlangan, hindi nagtagal ay natuklasan ko ang isang network ng mga classified na file na nagpapatunay sa kanilang account." Huminto siya, hinayaan ang bigat ng kanyang pahayag na bumaon. "Ang ibinubunyag natin ngayon," patuloy niya, "ay hindi lamang tungkol sa mga Miller o sa kanilang karanasan. Ito ay tungkol sa isang mas malaking katotohanan na nakakaapekto sa bawat mamamayan ng bansang ito. Ang katotohanan tungkol sa ating lugar sa universo at sa haba ng pinagdaanan ng ating gobyerno para itago ito." Tumahimik ang silid habang pinoproseso ng mga mamamahayag ang bigat ng sinasabi sa kanila. Nag-click ang mga kamera na kinukunan ang mga ekspresyon ni David at Laura Miller, Agent Carter, at Marcus Grant. Bawat isa ay naharap sa isang patunay ng lakas ng loob at pananalig na kinakailangan upang hamunin ang status quo. Sa mga sumunod na oras, pinag-aralan ng mga mamamahayag ang mga dokumento, binabanggit ang mga ito sa mga makasaysayang kaganapan at patotoo ng mga nakasaksi. Ang kwento ay nagsimula hanggang hating gabi, na kumakalat na parang apoy sa mga outlet ng balita at mga social media platform. Parehong pinagtatalunan ng mga conspiracy theorists at skeptics ang mga implikasyon, habang ang mga opisyal ng gobyerno ay nagsusumikap na gumawa ng tugon. Para kina David at Laura Miller, ang kinahinatnan ay isang ipo-ipo ng mga panayam, pagpapakita sa publiko, at mga panibagong pag-atake mula sa mga nag-aalinlangan at mga debunkers. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatagpo sila ng isang pakiramdam ng pagpapatunay at layunin, ang kanilang paglalakbay mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga whistleblower ay nagdulot ng pandaigdigang pag-uusap tungkol sa transparency at pananagutan. Si Agent Carter, na ngayon ay tinaguri ang bayani ng ilan at taksil ng iba sa loob ng sarili niyang ahensya, ay humarap sa pagsisiyasat at panloob na pagsisiyasat. Gayunpaman, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na ang katotohanan ay dapat mangibabaw, ano man ang personal na gastos. Ipinagpatuloy ni Marcus Grant ang kanyang trabaho mula sa mga anino na naglalantad ng higit pang mga lihim at nagtataguyod para sa buong pagsisiwalat. Ang kanyang alyansa sa Millers at Agent Carter ay lumakas na nakatali sa kanilang ibinahaging pangako sa paglalantad ng katotohanan. Habang ang mga linggo ay naging buwan, ang mga paghahayag ay nagdulot ng panibagong interes sa mga UFO sightings at alien encounter sa buong mundo. Hinarap ng mga pamahalaan ang tumataas na panggigipit na ibunyag ang classified na impormasyon na humahantong sa hindi pa naganap na mga hakbangin sa transparency at panibagong siyentipikong pagtatanong. Ang kaso ng Miller ay naging isang katalista para sa pagbabago, humahamon sa mga nakabaon na paniniwala at nagbukas ng mga bagong hangganan ng paggalugad. Ang kanilang kwento ay sumasalamin sa hindi mabilang na iba na nakaranas ng mga katulad na fenomena, ngunit natatakot na magsalita. Sa mga tahimik na sandali sa pagitan ng mga panayam at pagpapakita sa publiko, sina David at Laura ay nagmuni-muni sa kanilang paglalakbay, mula sa isang pagkakataong magkatagpo sa isang malungkot na daan hanggang sa isang pandaigdigang kilusan para sa katotohanan at pagsisiwalat. Ang kanilang buhay ay nabago magpakailanman, ang kanilang kawalang kasalanan ay nawala ngunit napalitan ng isang kahulugan ng layunin na higit sa kanilang personal na kwento. Habang tumingala sila sa kalangitan sa gabi, iniisip nila kung ano ang iba pang mga lihim na nakatago sa mga bituin, naghihintay na matuklasan ng mga sapat na matapang upang hanapin ang katotohanan. Kabanata 11, Pampublikong Paghahayag. Sa isang Grand Conference Hall sa isang prestihiyosong hotel sa Washington, D.C. Ang bulwagan ng kumperensya ay umugong sa pag-asa habang ang mga mamamahayag, opisyal ng gobyerno, at mausisa na mga manunood ay napuno sa mga upuan. Paputol-putol na kumikislap ang mga kamera, na kinukunan ang mga kinakabahang mukha ni David at Laura Miller na nakaupo sa isang mahabang mesa na pinalamutyan ng mga mikropono. Si Agent Thomas Carter ay taimtim na nakatayo sa tabi nila, ang kanyang kilos ay nagtraidor sa parehong determinasyon at pangamba. Si Marcus Grant, ang batikang whistleblower, ay nakasandal sa isang pader sa malapit, pinapanood ang eksena na may halong kasiyahan at pag-aalala. Si David ay sumulyap sa gilid ni Laura, pinisil ang kamay nito na panatag ang loob.
Malayo na ang narating nila mula sa mga tahimik na burol ng New Hampshire, kung saan ang kanilang buhay ay nabago magpakailanman ng isang natatanging kaganapan. Ngayon, malapit na nilang ihayag ang katotohanan sa mundo. Tumahimik ang gilid ng umakyat sa podium ang isang kilalang mamamahayag. Mga binibini at mga ginoo, simula niya, na pinalakas ng mikropono ang kanyang boses, "Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Nandito kami upang masaksihan ang isang pambihirang sandali sa kasaysayan, isang sandali na humahamon sa aming pag-unawa sa universo at sa aming lugar sa loob nito." Siya ay huminto para sa dramatikong epekto na nagpapahintulot sa pag-igting sa silid na tumaas. Mangyaring samahan ako sa pagtanggap kina David at Laura Miller na magbabahagi ng kanilang nakakapangit na salaysay ng isang engkwentro na lumalampas sa ating alam na katotohanan. Pumalakpak ang palakpakan sa bulwagan ng tumayo sina David at Laura na nakaharap sa mga manunood. Huminga ng malalim si Laura, inilibot ng kanyang mga mata ang silid. Nakita ang mga pamilyar na mukha sa gitna ng dagat ng mga estranghero. "Salamat," panimula niya, panay ang boses ngunit may bahid ng emosyon. "Kami ay nakatayo sa harap mo ngayon hindi bilang mga biktima, ngunit bilang mga saksi sa isang kaganapan na magpakailanman ay nagpabago sa aming pangunawa sa kung ano ang posible." Nagpatuloy si David, ang boses niya ay may pananalig. Noong gabi ng ika-22 ng Hunyo, 2019, habang nagmamaneho sa White Mountains, nakatagpo kami ni Laura ng isang sasakyang hindi katulad ng anumang nakita namin. Tahimik itong lumipad sa itaas namin, naglalabas ng malambot at tumitibok na liwanag na pumuno sa amin ng takot at sindak. Isinalaysay niya ang mga detalye ng pagdukot sa kanila sa ilalim ng hipnosis, ang malamig na eksaminasyong mesa, ang mga nilalang, may malalaking, itim na mga mata, at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kalmado na bumalot sa kanila sa kabila ng kanilang takot. Sumingit si Laura ng matingkad na paglalarawan ng mga dayuhan na nilalang. Ang kanilang mga galaw ay tumpak at metodo, na parang nagsasagawa sila ng isang siyentipikong pag-aaral. Si Agent Carter ay humakbang pasulong, ang kanyang presensya ay nakaagaw ng atensyon. Bilang isang investigador para sa gobyerno, sa una ay nag-aalinlangan ako sa kanilang mga pag-aangkin. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ngunit ang katibayan na natuklasan namin, kabilang ang mga na-classified na dokumento mula sa nakalipas na mga dekada, ay nagpapatunay sa account ni David at Laura. Matagal na naming alam ang mga pagbisita sa extraterrestrial. Ang mga hingal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, habang ang mga mamamahayag ay galit na sumulat ng mga tala at kumukuha ng mga larawan. Ang laki ng paghahayag ay nakabitin ng mabigat sa hangin, na humahamon sa mga dekada ng opisyal na pagtanggi at pag-aalinlangan. Si Marcus Grant ay humakbang pasulong, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit determinado. Ang gobyerno ay nagpatuloy ng isang kampanya ng disinformation upang sugpuin ang katotohanan. Deklara niya, ang kanyang boses ay pinuputol ang tensyon. Ngunit ang araw na ito ay nagmamarka ng isang punto ng pagbabago. Hinihiling namin ang transparency at pananagutan. Ang mga tanong ay sumabog mula sa madla. Ang mga mamamahayag ay humihingi ng mga detalye, nagtatanong tungkol sa mga implikasyon para sa pambansang seguridad at sinisiyasat ang psikolohikal na epekto kina David at Laura. Sinagot ng mga Miller ang bawat tanong ng may hindi natitinag na katapatan. Ang kanilang mga boses ay matatag sa kabila ng emosyonal na bigat ng kanilang mga salita. Nang malapit nang matapos ang press conference, magkasamang tumayo sina David at Laura, magkahawak ng mahigpit ang kanilang mga kamay. Hindi na lamang sila saksi, sila ay naging mga katalista para sa isang bagong panahon ng pag-unawa at pagtuklas. Si Agent Carter at Marcus Grant ay tumayo sa kanilang tabi, na nagbuo ng isang hindi malamang na alyansa sa pagtugis ng katotohanan. Sa labas ng conference hall, ang mundo ay nagmasid sa pagkamangha at hindi makapaniwala habang ang balita ng mga paghahayag ng mga Miller ay kumalat na parang apoy. Ang mga debate ay umusbong sa mga screen ng telebisyon at mga social media platform na pumukaw ng mga pag-uusap tungkol sa kalikasan ng pag-iral at ang mga hangganan ng kaalaman ng tao. Sa sumunod na mga araw at linggo, mas maraming saksi ang dumating na nagbabahagi ng kanilang sariling pakikipagtagpo sa mga extraterrestrial na nilalang. Ang mga pamahalaan sa buong mundo ay pinilit na ibunyag ang mga classified na impormasyon na humahantong sa hindi pa nagagawang antas ng internasyonal na kooperasyon at transparency. Si David at Laura ay umatras mula sa mata ng publiko na naghahanap muli ng aliw sa tahimik na burol ng New Hampshire.
Ang kanilang buhay ay nabago magpakailanman sa pamamagitan ng kanilang pagtatagpo. Ngunit nakatagpo sila ng kaaliwan sa pagkaalam na ang kanilang katapangan ang nagbigay daan para sa isang bagong kabanata sa kasaysayan ng tao. Isang kabanata kung saan ang tabing ng mga lihim ay dahan-dahang naaalis na nagpapakita ng isang universo na mas malawak at misteryoso kaysa sa naisip nila. At habang tumitingin sila sa langit na naliliwanagan ng bituin sa maaliwalas na gabi, hindi nila maiwasang magtaka kung ano pa ang mga lihim na nakatago sa hindi mabilang na mga bituin, naghihintay na matuklasan. Kabanata 12, kasunod. Ang resulta ng kanilang paghahayag ay isang ipo-ipo para kay David at Laura Miller. Natagpuan nila ang kanilang sarili na itinulak sa spotlight bilang mga bayani sa ilan at target sa iba. Sa kabila ng paunang pagsulong ng suporta mula sa mga mananampalataya at mausisa ng mga manunood, hindi nagtagal ay natanto ng mga Miller na ang kanilang buhay ay hindi kailanman magiging pareho. Ilang buwan pagkatapos ng kanilang pagsisiwalat sa publiko, ang mga Miller ay umatras mula sa mata ng publiko na naghahanap ng aliw sa isang liblib na cabin na matatagpuan sa kalaliman ng White Mountains. Ang katahimikan ng paligid ay naghandog ng matinding kaibahan sa kaguluhang bumalot sa kanilang buhay. Si David, na dating matatag at pragmatikong manggagawa sa koreo, ngayon ay nakipaglaban sa mga pag-atake ng pagkabalisa at insomnia. Ang bigat ng kanilang mga karanasan at ang patuloy na pagsisiyasat ay nagdulot nito na iniwan siyang pinagmumultuhan ng mga alaala ng kanilang pagtatagpo at ang walang humpay na pagsalungat mula sa mga nagdududa at mga loyalista sa gobyerno. Si Laura, na laging nababanat at hinihimok ng malalim na pangangailangan para sa hustisya, ang naging boses nila sa harap ng kahirapan. Patuloy siyang nagsusulong para sa transparency at pananagutan kahit na nakikipagbuno siya sa sarili niyang kaguluhan sa loob. Ang kanyang determinasyon na ibunyag ang katotohanan ay nanatiling hindi sumusuko, na pinalakas ng suporta ng mga kapwa karanasan na sumulong sa kanilang sariling mga kwento. Kasama sina Agent Thomas Carter at Marcus Grant, walang kapagurang pinagsama-sama ni Laura ang mga fragment ng ebidensya na lalong nagpatibay sa kanilang mga claim sa kabila ng patuloy na pagsisikap na siraan ang mga ito. Ang mga banta, gayunpaman, ay hindi tumigil. Ang mga anonymous na tawag sa telepono sa kalaliman ng gabi, mga misteryosong mensahe na naiwan sa kanilang pintuan, at mga kahina-hinalang sasakyan na nakatago sa mga anino ay naging isang malungkot na katotohanan para sa mga Miller. Malinaw na intensyon ng malalakas na puwersa na patahimikin sila, na itulak pa sila sa paghihiwalay. Gayunpaman, sa bawat pagbabanta, ang kanilang pagpapasya ay lumakas, na pinalakas ng kaalaman na hawak nila ang susi sa paglutas ng mga dekada ng lihim at panlilinlang. Ang ahente na si Thomas Carter, na pinagmumultuhan ng kanyang sariling pagkakasangkot sa pagtatakip, ay nakipagbuno sa isang moral na problema na nagbabantang ubusin siya. Ang kanyang paglalakbay mula sa may pag-aalinlangan hanggang sa kapanalig ay puno ng panloob na salungatan at panganib sa profesional. Habang mas malalim ang kanyang pagsisiyasat sa labyrinth ng mga classified file at lihim na operasyon, natuklasan ni Carter ang nakakaligalig na mga katotohanan na sumubok sa kanyang katapatan sa ahensya na minsan niyang sinumpaang protektahan. Ang kanyang alyansa sa mga Miller at Marcus Grant ay naging isang marupok na biyakon ng pag-asa sa isang mundong nababalot ng kadiliman. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan. Natagpuan ni David at Laura ang kanilang mga sarili sa isang pandaigdigang network ng mga whistleblower at naghahanap ng katotohanan. Bawat isa ay may sariling piraso ng puzzle. Naging bagong katotohanan ang mga pagpupulong sa madilim na silid, naka-encrypt na komunikasyon, at lihim na pagpapalitan habang nilalalakbay nila ang mapanlinlang na tubig ng pagsasabuatan at intriga. Ang kanilang paglalakbay ay dinala sila mula sa malalayong mga outpost patungo sa mga pasilyo ng kapangyarihan, kung saan ang mga alyansa na nabuo sa lihim ay pinanghahawakan ang pangako ng paghahayag o pagkawasak. Lumipas ang mga taon, at ang kwento ng mga Miller ay naging dahilan ng pagbabago. Ang pagbubunyag ay nagpasiklab ng isang pandaigdigang kilusan na humihiling ng transparency at pananagutan mula sa mga pamahalaan sa buong mundo. Muling binisita ng mga iskolar at mananaliksik ang ilang dekada ng mga kaso ng may panibagong sigla na natuklasan ang isang tapiserya ng mga pagtatagpo na sumasalungat sa karaniwang paliwanag. Si David at Laura, ngayon ay matandang statespeople sa larangan ng ufology, ay patuloy na nagtataguyod para sa mga naang boses ay pinatahimik ng takot at kawalang paniwala. Sa tahimik na pag-iisa ng kanilang pag-urong sa bundok,
Sina David at Laura Miller ay nagmuni-muni sa magulong paglalakbay na nagbigay kahulugan sa kanilang buhay. Nanatili ang mga galos ng kanilang pagsubok na nakaukit sa kanilang mga kaluluwa bilang isang patunay ng katatagan ng espiritu ng tao. Sa paglubog ng araw sa abot tanaw, na nagbigay ng gininto ang kulay sa masungit na tanawin, nakatagpo sila ng kaaliwan sa pagkaalam na ang kanilang sakripisyo ay nagbigay daan para sa isang kinabukasan kung saan ang katotohanan, gaano man kahirap, ay hindi na muling mapatahimik. Epilogue. Isang malutong na gabi ng taglagas, habang nakaupo ang mga Miller sa balkonahin ng kanilang cabin kung saan matatanaw ang tahimik na lawa, isang katahimikan ang bumagsak sa kagubatan. Ang karaniwang koro ng mga nocturnal creature ay unti-unting nawawala sa katahimikan, at ang lamig ay dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Katutubo, tumingala sila sa langit na puno ng bituin, naghahanap ng anumang senyales ng paggalaw. Biglang lumitaw ang isang makinang na liwanag sa langit na nasa itaas mismo ng mga ito. Isang kumikinang na sasakyang hugis disk, nakakilakilabot na katulad ng isang bagay na nagpabago sa kanilang buhay taon na ang nakalipas. Ang hangin sa kanilang paligid ay kumakalusko sa kuryente, at nasumpungan nila ang kanilang mga sarili na nalilito, hindi makatingin sa malayo sa nakakabighaning panoorin. Para sa isang panandaliang sandali, ang oras ay tila tumigil. Tahimik na umiikot ang sasakyan, isang tahimik na sentinel na nakabitin sa malawak na kalawakan ng universo. Pagkatapos, sa biglaang paglitaw nito, ito ay bumaril sa kalangitan sa gabi ng may makapigil hiningang bilis, na nag-iiwan lamang ng isang nagtatagal na liwanag at napakaraming tanong na hindi nasasagot. Habang umaalingaw-ngaw sa gabi ang alingaw-ngaw ng inkwentro, sina David at Laura ay nagpalitan ng maalam na sulyap, isang tahimik na pagkilala sa lahat ng kanilang tiniis at napagtagumpayan. Ang insidente ay muling nagpapatibay sa kanilang paniniwala na hindi sila nag-iisa sa universo, na may mga misteryong hindi pa mabubuksan. Hawak nila ang isa't isa ng malapit, nakakahanap ng kaginhawahan sa kanilang pinagsasaluhang paglalakbay at ang hindi masisirang buklod na nabuo sa kabila ng kahirapan. Ang cabin, na dating kanlungan mula sa kaguluhan, ngayon ay tumatayo bilang isang testamento sa kanilang katatagan at sa walang hanggang kapangyarihan ng katotohanan. Sa tahimik na pag-iisa ng kanilang santuwaryo, sina David at Laura Miller ay tumitingin sa mga bituin. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagtataka at isang tahimik na pagpapasiya. Alam nilang malayo pa ang kanilang paglalakbay, na ang universo ay nagtataglay ng hindi mabilang na mga misteryo na naghihintay na matuklasan. At habang sila'y natutulog, hiyakap ng banayad na gabi, sila ay naaaliw sa kaalaman na sila'y nangahas na salungatin ang mga anino at nagliliwanag sa mga nakatabing katotohanan na nasa kabila. Wakas. Salamat sa pagtutok sa aming podcast. Kung nasiyahan ka sa aming paggalugad ng mga multo, mitikal na nilalang, at urban legend, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakakakilig na mga episode. Hanggang sa susunod, mga minamahal kong tagapakinig.